ganito nakakakilabot ang lakas ng isang Gorosei. Hello One Piece fam, MK here at sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung gaano ba kalakas si Saint J. Garcia Saturn. Pero bago tayo mag-umpisa, baka naman pa-like, comment, share at subscribe bilang suporta sa mga content na ginagawa natin. Now back to the video. Spoiler alert! Kung wala ka pa sa chapter na to ng manga, ay maiging skip mo na itong video na to. Pero kung ikaw ay excited naman na malaman ang mga exciting na kaganapan sa Egghead Island, para sa iyo ang video na ito. Sa kalagitnaan ng laban nila Luffy at Kizaru, ay sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang nagpakita sa Egghead Island itong isang Gorosei na nagngangalang Saint Saturn. At sa chapter na ito ay pinakilala na rin sa atin ang kanyang buong pangalan na si Saint J. Garcia Saturn. Sa previous chapter ay pinakita na nga sa atin Oda na wala talagang pakay kalabanin ni Kizaru si Luffy dahil ang tanging misyon lang niya ay patumbahin si Vegapunk. Hindi niya intensyon na lumaban sa isang Yonko ngunit hindi hahayaan ni Luffy na may mangyaring masama kay Vegapunk habang sila ay nasa Egghead Island. At ang tanging paraan lang na magagawa ni Kizaru ay kaharapin at kalabanin si Luffy. Sa chapter na ito ay akala ko sadyang nakapokus kina Luffy, Kizaru at iba pang characters ang Egghead Island. Ngunit nang dumating at nagparamdam si Saturn, the table have turned. Sa chapter na ito, makikita natin ang tunay na lakas ng isang Gorosei at sa hindi nakakalam, ang Gorosei o 5 Elders ang pinakamataas sa posisyon sa world government at kilala rin sila bilang warrior gods na alam naman natin na nagpopose sila ng nakakatakot at kakaibang kapangyarihan. For the longest time may akala natin ay hindi sila lumalaban o panay-utos lang sa mga Marines, pero sa panel na ito pinakita sa atin ni Oda na dapat mag-ingat ang Straw Hat Pirates dahil hindi na biro ang kinakasangkutan nilang gulo. Kung babalikan nga natin ang mga previous chapters ay sinubukang labanan ni Sabo ang 5 Elders sa Reverie pero hindi siya nagtagumpay rito. Kahit papaano ay nakatakas naman si Sabo at sa mala-impyernong kapangyarihan na kinaharap niya sa mga Gorosei. Sa gitna nga ng isla ay may biglang nagpakitang magical circle na may 5 pointed star at may simbolong number 5. Biglang sumilab ito at nagdulot ng malakas na itim na apoy at kidlat na sa aking teorya ay sumisimbolo kay Saturn bilang nasa panglimang upuan sa 5 Elders. Kasabay sa eksenang ito ay biglang nag-announce ang mga Marines sa utos na walang titingin ng diretso kay Saint Saturn, ngunit sa kasamaang palad, isang Marine ang tumitig sa mata niya at ang kanyang ulo ay sumabog. Sa puntong ito, pinakita ni Saturn ang kanyang Awakening Hybrid Zoan type form na kalahati ng kanyang katawan ay parte ng gagamba at ang kanyang ulo ay tila naghugis ox at sa paligid ng kanyang katawan naman ay malaapoy na usok kagaya ng kila Lucy at Kaku. Sa panel na ito, tinukoy na Akuma no Nomi o Shioni form ang tawag sa kanyang Devil Fruit pero hindi pa ito confirm. Kaya sa mga susunod na chapter, abangan natin kung ano nga ba ang tawag sa Devil Fruit nitong si Saturn. Sa paglabas pa lang ni Saturn at pagpaparamdam ng kanyang presensya, ay alam na natin kung ganong ito kalakas at hindi ito mapupunta sa posisyong Gorosei kung hindi nakakakilabot ang lakas na meron ito. Saan nga ba maaaring kinuha ni Oda ang inspirasyon sa Devil Fruit power ni Saturn? Base sa ating mga reference at research, hinuha ni Oda ang Devil Fruit power ni Saturn sa isang yokai na tinatawag na Gyuki o Oshi Oni. Sa English translation, ang tawag dito ay Ox Demon. Mas kilala rin itong yokai na Oshi Oni sa Western Japan na masama at sadyang brutal. Naglalabas ito ng poison sa kanyang hininga at kilala rin ito na naninira ng mga bayan. Isa naman sa mga kapangyarihan nito ayon sa Wakayama Prefecture
ay sa tuwing may mga hikers o travelers na magkakaroon ng eye contact dito ay hindi na maaalis ang kanilang pagtitig sa Oshi-Oni at dahan-dahan nitong hinihigop ang kaluluwa ng biktima na nangyari din sa chapter 1094. Pero di sa chapter na to, sumabog ang ulo ng Marine na tumitig kay Saturn. Ang Oshi-Oni rin ay matutukoy na meron itong pakikipag-ugnayan sa iba pang mga uri ng yokai at hindi malabo ring hinuha rin ni Oda ang kapangyarihan ng 5 elders sa iba pang mga yokai. Hep! Siguro gawin natin yan sa ibang video at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa chapter na to, alam ko marami pang sorpresa na dapat nating abangan at mga ganap na magdudulot ng malaking impact sa mga susunod pang mga chapters. Hindi na Mugiwara Pirates versus Marines ang laban. Ang laban ngayon ay between Straw Hat Pirates versus Gorosei. Ayun pa lang ang nakikita nating lakas ni Saint J. Garcia Saturn at hindi pa tapos ang chapter 1094. Bago matapos tong video na ito, nais ko magpasalamat sa nag-impluwensya sa akin na ituloy itong content ko na ito na si Enero Review PH na unang supporter ko rin sa aking FB page. Maraming salamat boss at lalo na sa inyong mga patuloy na sumusuporta sa akin. Kita tayo sa susunod na One Piece review na kama. This is Master Kamote. See you in the next one. Peace.